Gaano nga ba katalino ang isang lalaking hindi mahilig magpapasok nang bisita sa kanyang tahanan? Hindi dahil galit siya sa mga tao, hindi dahil malamig ang kanyang pakikitungo, kundi dahil nauunawaan niya ang tunay na halaga ng kapayapaan. Para sa kanya, ang tahanan ay hindi lugar para sa walang tigil na pagdalaw at ingay. Ito ay lugar para magpahinga, mag-isip, huminga ng maluwag at muling buuin ang sarili matapos ang mahabang araw. Habang tumatanda ang isang lalaki, may isang katotohanan siyang natututuhan na hindi nauunawaan ng marami. Hindi lahat ng pumapasok sa iyong tahanan ay may mabuting na idudulot. May mga taong nagdadala ng tsismis, may mga nagdadala ng pamumuna, may mga mahilig magkumpara, may mga nagtatanong ng mga bagay na hindi naman nila dapat pakialaman, at may mga taong nag-iiwan ng bigat sa loob na nananatili kahit matagal na silang umalis. Matapos harapin ang mga hamon at pagod ng mundo sa buong araw, ang tahanan ang nagiging tanging lugar kung saan maaari niyang ibaba ang kanyang depensa. Kaya bakit niya dadagdagan ng ingay ang lugar na nakalaan para sa katahimikan? Marami ring lalaki ang likas na pribado. Hindi nila nararamdamang kailangan nilang ibahagi sa lahat ang kanilang mga plano, gawain, pamilya o personal na buhay. Hindi dahil ikinahihiya nila ito, kundi dahil pinoprotektahan nila ito. Ang mga bagay na inabot ng maraming taon upang mabuo ay hindi dapat basta-bastang inilalantad sa lahat. At habang nadaragdagan ang karanasan ng isang tao, lalo siyang nagiging mapili kung sino ang bibigyan niya ng access sa kanyang buhay. Hindi lahat ay karapat-dapat makapasok. Hindi lahat ay karapat-dapat umupo sa kanyang hapag. Hindi lahat ay karapat-dapat pumasok sa lugar kung saan nananahan ang kanyang kapayapaan. At narito ang pinakamahalagang bahagi. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi kayabangan, ito may karunungan. Nauunawaan ng isang taong may sapat na gulang ang simpleng katotohanan ito. Ito ang aking tahanan, ito ang aking santuwaryo, at hindi lahat ay may karapatang pumasok dito.